Genesis, Kapitulo 1, versikulo 27 to 28. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larangan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo, at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mahihilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Magandang hapon po muli sa inyo. Kahit hindi ko rin ata alam ang aking sasabihin at medyo kahit pa paano pinakabahan. Mabuti nga po, nawala na sa akin yung medyo pangingilig. Pag ako'y magsasalita sa ganito, ako'y nangingilig ang ulo ko. Ako po'y lumalakas din ang loob. Gawa ng nariyan ng aking mga kasama, muli nakasama ko sila. At naatasan nga po ang UCN na sila ang mangunguna ngayon sa ating gagawin pananambahan sa Diyos. At hindi rin po ako kinakabahan, ulitin ko. Bakit ako kakabahan? Si Pastor ay nasa aking kanan at ang Panginoon Diyos ay nasa aking likuran. Tayo po'y manalangin. Gabayan mo po, Panginoon, ang aking mga labi sa aking pagsasalita upang ang inyong mensahe ang aking masabi at ang hindi ang aking salita. Sapagkat kayo ang aking hilaw at tagapagligtas, o Panginoon, aking malaking bato. Amen. Amen. Ang mensahe ko po ay ibinatay ko po doon sa nabasa ko sa libro ni Bel Angeles Abangan. Kung ito po'y nakikita ninyo, ito po'y nasa mga dyaryo. At ang pamagat po ng kanyang mga nabasa ko doon, yung house virtues, yung katangian ng masayang tahanan. Hindi ko na po alam yung mga nilalaman noon at gawa ng matagal ko nang nabasa yun. Ang tinandaan ko na lang po ay yung mga sulat na actually po ay sinulat ko sa aming dingding ito. Nandun po sa aming tinitiraan. Ang una po niyang, para sa isang masayang tahanan, ang una niyang sinabi ay, pito po ito, pito. Ito po ay nangangalugan ay perfect number. Sabi po niya, ang una yung, the beauty of this house is a harmony. Opo, dapat sa isang pamilya ay nagkakasundo. Nagbibigayan, nagkakaisa. Lalo na sa magulang, huwag magtatami. Kasi pag may paborito ka, nagsisimula dito ang gulo. Nagtatanim ng galit sa iyo ang iba. At kapag nasabihin mo, o kaya medyo napagalitan mo, babalikan ka ng ganito. Bakit si ate? Bakit si kuya? Opo, nararanasan natin lahat ito. Kaya dapat natin tingnan ng parehas ang ating mga anak. At alam ko naman na mahal natin sila. The beauty of His house is harmony. Nagkakasundo. Nagkakaunawaan. Pangalawa, the security of His house is love. Opo, dapat umiral ang pag-ibig sa ating mga tahanan. Sapagkat ito ang pinakadakila sa tatlo. Hope, faith, and love.
but the greatest is love. Minsan talaga, may katigasan ng ulo ang ating mga anak. Na kapag nagkamali, pinagagalitan natin agad. Pero ilagay sana natin sa ayos ang pagsasalita sa kanila para huwag masyadong magdamdam. Kaibiganin natin sila. Sabi nga sa banal na kasulatan, pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. Sa Efeso, chapter 6, verse 4, ganito ang mga sinasabi. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimaksik laban sa inyo ang inyong mga anak. Dahil sa malabis niyong kaigpitan, salip palakigin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ay naalala po ako ng isang pamilya nung ako'y nasa amin pa. Yun po ay pag sila'y pupunta, kapilya po ang tawag noong panahon yun. Ang kapilya po sa amin ay malapit lang, walking distance lang. So ang pamilyang ito, tuwing linggo, nakikita ko sila ay laging magkakasama. At sila'y masayang napunta sa simbahan o kapilya hanggang sa sila'y nagsilaki. Kaya nakikita po sa kanila ang masayang tahanan. Meron din po akong kwento ng isang ina na ang kwentong ito nang marinig ng iba ay marami ang nabago. Yung isang ina po ay lay workers ng simbahan. At nang siya'y magsasalita, kasama niya ang kanyang mga anak. Sabi niya, tayo pumunta na simbahan at tayo ako'y magsasalita. At nang kasama niya ang kanyang mga anak ay nakita niya mga anak ay may dalang unan, may dalang kumot, may dalang banig. Sabi ng inay, ba't may dala kayong ganyan na unan, banig at kumot? Sabi niya, nanay, doon na tayo tumira sa simbahan. Bakit? Kasi pag nasa simbahan ka, ang bait mo. Pag nandito ka sa atin, hindi maintindihan. Lagi kang nagmumura at magulo. Masaya po kaya ang tahanan ang mga ganun. Ang pangatlo ay, the joy of ours is children. Opo, totoo po na ang bata ang isang dahilan upang maging masaya ang isang tahanan. Hindi po ba? Kapag ang isang ina ay naglihina, tuwan-tuwa ang tatay, binibili agad ng gamit pambata at kung ano-ano pang mga luran. At kapag nakapanganak na ang nanay, naluluwa siya sa saya at tuwan-tuwa naman ang tatay. Nang isilang ang isang bata, ang Panginoong Jesucristo sa sabsaban, di ba nagdiwang hambung sang katawan? Tayo po, kaya nasasabi ko na sa isang ni Mambel Angel Sabangan ay the joy of house is children. Pangapat, the rule of house is service. Opo, sa loob ng tahanan, dapat ay nagtutulungan, nagbibigayan, may malasakit ang isa't isa. Mula sa magulang hanggang sa mga anak, para maganda ang takbo ng isang pamilya. Kapag maganda ang sunuran ng bawat pamilya, magiging maayos ang bayan. At kapag maayos ang bayan, magiging maayos ang buong bansa. The rule of Magul is service. Opo, tayong lahat dito ay naglilingkod. Tayong lahat dito ay gumagawa ng mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kaya dapat natin sundin. Bagamat pagkaminsan, hindi nagkakasundo, hindi nagkakaunawahan. Ito po ay nangyayari.
Panglima, the comfort of house is in contented spirit. Opo, ang ibig sigurong sabihin nito ay kung ano ang tinanggap mo, pasalamatan mo na at makontento. Kaya lang, likas sa tawong walang kasiyahan, inuuna ang sariling kapanan, walang pakialam sa iba, kahit makasakit. Basta't magkaroon siya. Tayong mga Kristiyano o mananampalataya ng Diyos, tinuruan tayo na wag makasarili. At kapag meron na pasalamatan na ito, alam ng Panginoon Diyos ang pangangailangan natin. Kapag meron ka naman, mamahagi ka, lalo na sa higit na nangangailangan. At huwag kang mamimili ng bibigyan. Kasi sabi ni Jesus, kahit ang mga eskribas at pareoseos, ginagawa din yan. Marami pong nag-iirap natin lalo na yung mga street children. Panganim, the maker of house of real human house is himself. Opo, sa loob ng tahanan, lalo ng magulang, ay makita sa kanila ang katapatan ng pamumuhay. Kapag nakita ito ng mga bata, magiging maganda ang pananaw sa buhay. Tayo ang kanilang maging huwaran. Alam naman natin kung ano ang nakita ng bata na ginagawa ng matanda. Kahit mali ito, ay nagiging tama. Kaya bilang mananampalataya, tayo maging masunurin sa tungkulin, iniyatang sa atin, para makita sa atin ang katapatan ng paglilingkod sa Diyos. Pampito, the same. Sabi po doon, the maker of house of real human house is himself. Dito ay the same who made the stars and built the world. Opo, ang lumikha ng langit at lupa at iba pa na ating nakikita na kanyang ginawa, nakikita natin ang katapatan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang katotohanan ng Diyos ay pinakikita sa atin ng kanyang mga nilikha. Ako nga pagminsan, pinagmamasdan ng dagat at mga bagay na narito. Kapag nasa dalahigan kami, nasasabi ko na lang, marami pong salamat sa iyo, O Diyos, sa lahat ng ito. Tayo bilang isang mamamayan ng ating bansa, dapat po ay may malasangit tayo sa ating kapaligiran. Nung ako po ay nasa aming barangay sa Mayaw, nakikita ko ang mga tao. Sila po ay nagpuputol ng kahoy. Yung po ang ginagawa nilang, sabi ko, ba't kayo nagpuputol niyan? Sabi niya minimetro daw nila. At pagkatapos, pinagbibili sa mga baker o panaderya. Nung panahon yon, siguro 10 years na nakakaraan. Ako, kahit minsan, hindi ko po pinagmamali. At alam ko ako may sa kalikasan. Ni isang kaputol na puno, ay hindi ako nagputol ng puno para ipagbili. Nakikita naman po natin ngayon, halos wala na ang mga puno. Wala na yung mga niyog na pag umulan o pag uminit, ang hinit. Pag umulan, mahinit pa rin. Sa Maguil Memorial Church po, isa tayong pamilya. Kaya nga ang tawagan natin, kuya o kaya ate, o kaya kapatid. Dito ako nagkaroon ng maraming kapatid na babae at lalaki. Alam nyo, nung ako'y nasa Diversion Road sa Kanlurang Mayaw, ako lang po ang protestante doon. Pag minsan nga kaming mag-anak, pagka kami sisimba, paparito, napapagkawalan pa kaming iglesia. Opo, dito po marami akong nakasama at mga kapatid. Pag minsan po ay dala-dalawa pa. Dalawa ang ate Vilma, dalawang ate Ne, dalawang ate Baby.
dalawang ate Hebelin, dalawang ate Dorcas, dalawang at marami pa, Sarah. Kaya po dito, sa mga lalaki naman, dalawang Kuya Ben, at saka nga pala, dito ay maraming Gloria. Alimutan ko. Kaya po ako'y, kahit maraming problema nararanasan, pag nakikita ko naman, ako'y nawawala yun, nagpapalakas ng loob sa akin sila. Sa mga kalalakihan, merong dalawang Kuya Ben, Kuya Eddie, ang dami ko po na siguro sila, kasi ako'y pumunta rito ay nag-iisa. Wala akong, meron nga po wala akong kamag-anak. Kumbaga, sa magkakapatid, ako lang narito. Dito ko nakita na hindi ako pinababayan ng Diyos. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang biyayang pinagkakaloob sa amin. Kahit pag minsan sa mga anak ay marami ang nagkakaroon ng problema, lagi kong idinadalangin sa kanya ang mga anak ko. Lalo na yung aking bunsong lalaki. Sabi ng isang ama sa pastor, sabi niya, bakit po kaya idinadalangin ko lagi itong anak kong ito? Pero ba't kaya hindi nagbabago? Sabi ng pastor, pasalamat ka, sabi niya, at pinapanalangin mo. Kasi kung hindi mo pinapanalangin yan, baka lalong malala. Sabi niya. Kaya po, salamat, ako'y binigyan ng kaliwanagan ng pangungusap ng kwentong yun. Muli po, maraming salamat sa inyo at sa mga kalalakihan na patuloy na nagbibigay ng suporta. Kaya nasasabi ko ang maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga kalalakihan at ama, sabay-sabay po tayo. Tayo ay may tungkuling itaguyod ang kaayusan ng mundo. Ang pagpapahalaga ng Kristiyanong pagkakatiwala sa kapaligiran at daigdig. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo.
Narito, Panginoon, ang aming mga handog na bahagi ng iyong mga kaloob sa amin. Ito nga ay aming ibinabalik upang magamit naman para sa pagpapalago ng iyong ministeryo. Pagpalain mo ang mga kamay na nagsipaghandog ng mga kaloob na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malugod po nating inaanyayahan ang mga kapatid na mayroong pasasalamat, tanging panalangin, pagsamo, at pagtatalaga sa Panginoon na dumako dito sa altar. Tayo po ay manatili nakatayo sa pag-awit ng himno ng pagtatalaga.
Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. At tayo po ay manalangin. Ang tahanan po, O Diyos, aming magulang, ay nasa sentro ng inyong puso. Napakadakila, napakawagas at banal, dalisay ang inyong pagmamahal sa mga sambahayan. Ito po ang unang-una na itinatag po ninyo na institusyon sa sangnilikha. Itinangi at pinabanal po ninyo sa pamagitan ng pagbabasbas sa inyong nilikha na lalaki at babae upang magbuo ng isang pamilya upang humayo at punuin ang daigdig. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ito na kami bilang mga sambahayan ay patuloy ninyo, aming Panginoon, na minamahal at sa pagtatalaga po ninyo sa bawat pamilya sa inyong iglesia. Patuloy naming nadarama ang inyo nga pong natatangi na pangangalaga, pag-iingat at pagpapala sa mga sambahayan. Naririto po kami, O Diyos, bilang mga magkakapatid at bahagi ng inyo nga pong iisa, banal at laganap na sambahayan sa buong sangnilikha. Sa iglesia, tinipon niyo po kami upang ang amin pong banal na mga pananagutan ay amin pong maisabuhay ng nagsasama-sama at nagkakaisa sa diwa ng pananampalataya at pagkilala na kami ay inyong mga katiwala. At sa pagiging katiwala, ipinagkaloob nyo sa amin ang aming mga magulang, ang mga ina, ang mga ama. Naririto po kami at itinataas namin sa sandaling ito ang aming pong nagkakaisang tinig sa diwa ng panalangin, sa diwa ng pagtatalaga, upang ang lahat ng mga magulang sa pangunguna ng magkatuwang aming Panginoon na patnubay ng ina at ng ama ay matapat na maisabuhay, O Diyos, ang banal na pananagutan ng buong sambahayan. Narinig namin mula sa pagninilay ng isang ama ang napakahalagang pananagutan sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia at ng buong sangnilikha. Ang pananagutan ng sambahayan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa buhay ng lahat ng mga ama, sa kanila nga pong matapat na pagsunod at pagtalos sa inyong kalooban, lalo tigit ay sa mapanghamon na kalagayan ng amin nga pong buhay at ng pamayanan, bunga ng kasalukuyang nakalulungkot na kalagayan ng daigdig at ng sangnilikha. Maraming salamat sa mga ama na nagkakaloob ng kanilang panahon, ng kanilang lakas, ng kanilang pagmamahal upang akayin ang buong sambahayan, ang mga anak, patungo sa pagpapanumbalik at pagbibigay ng muling pagkabuhay sa sangnilikha. Sa iba't ibang kaparaanan, O Diyos, itinatalaga ninyo ang mga pamilya upang maging kabahagi sa pagpapanumbalik ng integridad
ng inyong nilikha. Sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan ng pakikiisa sa mga ministeryo ng Iglesia, sa pamagitan ng pagtataguyod ng mga programa ng pamahalaan at ng aming pamayanan para sa pagbuhay na muli ng kalikasan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang banal na pananagutang pong ito. Patuloy nga po ninyo kaming samahan kahit sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa aming pong pamilya at sa aming sambahayan. Bunga rin o dakilang Diyos ng kalagayan ngayon ng pamayanan. Kami ay dumudulog sa inyo upang sa ganito nga pong sitwasyon, patuloy na maging matatag ang mga sambahayan at masigla at masaya na maglingkod ng may kapakumbabaan. Panginoon, aangkinin namin ang inyong pagpapala para sa mga sambahayan, para sa aming pong pamilya, para sa buong iglesia. Sa bawat isa o dakilang Diyos ay inyo pong mga anak, sa aming mga kapatid na nasa loob ng santuaryong ito na taimtim, na dumudulog, nagtiklop ng tuhod, nagyuko ng ulo, at patuloy na itinataas ang mga panalangin at mga pagsamo. Loobin po ninyo at inaangkin namin ang inyong mga kasagutan. Patnubayan niyo po, aming Panginoon, ang bawat isa. Katulad po ng isang ama ng tahanan ngayon, ang aming kapatid na Bobby na naglalakbay patungo sa bansang China. Kayo ang mag-iingat sa kanya sa mga panahong ito, aming Panginoon, habang siya ay naruroon sa himpapawid. At gayon din sa lahat ng mga pamilya na mayroong kalungkutan sa mga sandaling ito, katulad ng aming pong kapatid na Ate Susan, sa pagpanaw ng kanyang mahal na kapatid. Tinataas po namin siya at ang kanilang buong sambahayan. Kayo ang patuloy na magbibigay sa kanila, aming Panginoon, ang kapanatagan at katatagan sa mga sandali pong ito. Panginoon, ang mga kapatid na mayroong mga karamdaman, mga pasanin, kabigatan, tinataas po namin sa inyo at sama-sama naming inaangkin ang inyo pong banal na patnubay, ang inyong pagpapalakas, ang inyong pagpapatatag at pagkakaloob, aming Panginoon, ng mga katugunan sa lahat ng mga pagdalangin at pagsamo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo ang mga sambahayan, pagpalain ninyo ang iglesyang ito, pagpalain niyo ang aming pamayanan sa patuloy at sa masamang pananalangin at pagkilos ng may kapakumbabaan at pagsunod sa inyong kalooban upang mapanumbalik ang sangnilikha batay sa inyong kalooban. Ang lahat po ng ito, aming Panginoon, ay aming itinataas sa aming pag-alaala sa buhay ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa amin upang taglayin namin ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, tanggapin natin ang mapagpalang bendisyon ng ating isang Diyos. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at tanggapin ang kanyang kapayapaan at pagliligtas, ngayon at magpakailanman. Tayo po'y magsabi ng Amen.
trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord.